Hello, good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ah, ako po ay mag-share ng konting salita ng ating Panginoon na tunay na nagpapalakas sa atin sa kabila ng pagsubok na ating nararanasan. Alam ko po na ang bawat isa ay naiinip na dahil tayo naka-lockdown. Ang hirap lumabas, namimiss ng gumala, namimiss ng gawin ang mga gustong gawin. Pero hindi natin magawa dahil nga sa nararanasan natin ngayon. Dahil sa salot na ating nararanasan. Pero sana hindi yun maging dahilan para tayo panghinaan ng loob. Hindi sana yun maging dahilan para tayo ay sumuko. Hindi at lalong-lalo na hindi yun maging dahilan para hindi tayo magpuri sa ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa buhay na ating natatanggap sa araw-araw dahil patuloy na tayong ginagabayan. Bago ako magsimula pala, gusto ko muna magsimula sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat sa muli sa araw na ito na iyong binigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming pagsubok na nararanasan ay patuloy mo kaming pinoprovide ang lahat ng aming pangangailangan. Patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming pinoprotektahan ang bawat isa sa amin, ng aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat. At ngayon po, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Pakunahan niyo po ang bawat isa na sa kabila po ng aming nararanasan na lockdown na hindi kami makapagtipon-tipon, hindi kami makapagsama-sama. Nawa ito'y Panginoon hindi maging dahilan upang kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Ngayon po ay sama-sama kaming nananalangin, lumalapit sa iyo at nag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat Panginoon dahil sa kabila ng salot na aming nararanasan ay nandiyan ka para kami ay proteksyonan. Maraming salamat po. Ang patuloy naming kahilingan, Panginoon, ay magkaroon na ng gamot para sa sakit na ito, Panginoon, nang makabalik na po ang lahat sa dating pamumuhay. Sa ngayon po, wala po kaming hiling, kundi ang kasalamatan ka at papurihan ka sa lahat ng biyaya na aming natatanggap. Salamat sa karunungan, salamat Panginoon sa iyong salita na nagiging lakas namin at gabay namin sa lahat ng pagsubok na aming naranasan. Mangunahan niyo po ang aming gawain na ito sa pamamagitan ng internet. Panginoon, ay kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan. Yan po ang aming salamat dalangin mula sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, salamat. Tunay nga po talaga na dapat ay sa Diyos lang tayo magtiwala. Wala na tayong ibang dapat pagkatiwalaan. Ngayon, isa-share ko po yung devotion ko sa kung nakikinig kayo, nanonood, sa mga nanonood, buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah 31 verse 1. Babasahin ko po muna. Sabi nito sa Isaiah verse 1, sabi na, kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga ngabayo. Sa halip na sumangguni ay umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Alam ni Yahweh, sabi nga dito sa verse 1, ulitin ko po, habag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at matatapang nilang mga ngabayo. Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila'y mga tao rin, karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu.
Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Pati ang mga tumutulong nito, ang mga tinutulungan nito, sila'y pare-parehong mawawasak. Ito ang sinabi ng anak ni Yahweh. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh. Walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion, kung paanong ang leon ay hindi mapipigil sa paglapa nito sa kanyang biktima, kahit magsisigaw ang mga pastol. Kaya't sa pagdating ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang makakapigil upang ipagtanggol ang Zion at ang mga burol nito, tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang inakay. Gayon iingatan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at ililigtas, hindi niya ito pababayaan. Purihin ang ating Panginoon. Purihin po ang kanyang salita. Alam niyo po, bilang devotion ko itong araw ito, napaka-liwanag po na ipinapahiwatig niya na dapat sa Diyos lang tayo magpatiwala. Kay Yahweh lang tayo magtiwala. Wala nang iba. Katulad nga po dito sa verse 1, di ba? Sabi, kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng mga Ehipto at nagtitiwala sa bilis naman ng kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga kanwahe at matatapang nilang mga ngabayo. Sa halip sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sa halip na sa Panginoon tayo umasa, sa halip na sa Diyos tayo magtiwala, akala siguro nung mga panahon ito ng sumaipsyo ng mga Israelita, dahil ito pong aklat ng Isaias ay naganap noon, ililigtas sila ng matatapang na mga bayong, mabibilis na magpatakbo, matatapang na mandirigma. Doon sila umaasa at yun ang kanilang inaasahan na yun ang magliligtas sa kanila. Diba? Yun ang kanilang pinanghahawakan sa halip na magtiwala sa ating Panginoon. Pero nga, sabi nga sa bandang huli, diba? Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, na dapat sa Kanya tayo ay umaasa. Sabi nga, sa Diyos lang dapat tayo magtiwala. Kasi nga, ang nangyayari ito sa verse 1 na sinasabi, gustong iparating sa atin, ay ito ay kawalan ng pag-asa. Diba? Parang frustrated na tayo, nakakalimutan na natin ang Diyos na wala nang ibang tutulong sa atin. Dumidiskarte tayo sa sarili nating kaalaman at karunungan. Iyan ay tanda ng kawalan ng pag-asa. Dapat sa Diyos lang tayo umaasa. Sa Diyos lang tayo nagtitiwala. Kagaya nga, halimbawa, itong nararanasan natin ito na COVID-19, itong virus na ito, talagang ang iba nagpapanik talaga. Umaasa sila sa sinasabi nga itong nagkakagulo na sa relief. Nagkakagulo na sa SAC, sa ayuda. Ayan. Sa madaling salita, ayan, mga tulong, gobyerno na doon sila nagkakagulo, nag-aaway-away, kung ano-ano na nasasabi, nakakapagsalita ng di magaganda dahil nga dyan sa relief na inaasahan. Anong ibig sabihin nito? Ito ang sinasabi ni Isaias sa kanyang sa verse 1 na kanyang sinasabi. Nananalig ang mga Ehipto sa Ehipsyo sa kanilang mga malalakas na kabayo, sa mga madirigma, dahil akala nila ililigtas sila nito. Ganon din sa nangyayari ngayon sa ating buhay. Sa relief, akala nila ayun talaga ang magbibigay, although iyon ay malaking tulong sa mga ating basic na pangangailangan. Pero dapat hindi doon nakabase ang ating isipan sa mga tulong sa SAC na yan, na mabigyan. Pag hindi tayo nabigyan, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, hindi tayo nabigyan ng relief, hindi tayo nabigyan ng ayuda, grabe na ang ating mga salita na nababanggit. Na sa halip na tayo ay manalangin para tayo ay pagpalain at bigyan tayo ng ayuda galing sa Panginoon at hindi galing sa mga tao rin na katulad natin. Diba? Dapat ipagkatiwala natin, Diyos ang gagawa ng paraan at hindi yung ating sariling kaparaanan ng ating iniisip. Maliwanag, yan po ba sinasabi ni Isaiah sa kanyang unang talata, nagtitiwala ang mga tao. Kasi nga, yan ay sasabi na yan ay kawalan ng pag-asa.
Di ba? Kaya nga dapat sa Diyos lang tayo nagtitiwala. Sa Diyos lang tayo magtiwala at hindi sa kung ano-ano. Yung SAC, yung relief, yung government, ginagamit yan ng Panginoon para mag-distribute ng ating pangailangan. Pero hindi sila ang dapat natin sampahin, hindi sila dapat natin panghawakan ang mga taong yan dahil sila ay ginagamit din ng ating Panginoon para bigyan tayo ng ayuda. Na medyo nagkakaroon na bang linaw na dapat yan relief, okay po yan sak na yan, okay yung ayuda na yan, okay po yan dahil ay galing sa Panginoon. Pero hindi yan ang ibig sabihin na doon tayo dumipende. Pasalamatan natin ang Panginoon na maabot ang lahat. At ngayon pa man, kung tayo naman ay nakakaluag, at tayo naman ay nakakaranas ng ginawaan, huwag na nating hangarin pa yung ayuda, huwag na nating hangarin pa yung sak, huwag nating hangarin pa yung mga relief na yan. Dahil ipanalangin na lang natin na mabigyan ang lahat ng nangangailangan. Dahil tayo, sa kabilangan nito ng ating pinagdaraanan, ay mapalad pa rin tayo dahil nakakakain pa rin tayo sa tamang oras. Dahil ito ay isang biyaya ng Panginoon sa atin na nararanasan natin. Hindi tayo nagugutom. Ginagamit nila tayo para mabigyan ang mga nangangailangan. Hindi para makigulo sa ayuda. Dapat pasalamatan na lang natin na tayo ay mayroon natatanggap. Huwag tayong mainggit sa ayos nabigyan siya. Nabigyan si ganito. Sa Diyos tayo umasa. Ipagpasalamat natin. Lahat natin ipanalangin. Hindi ba tayo nagpapasalamat na sa araw-araw ligtas tayo, malakas tayo, hindi tayo pinoprotektahan tayo ng Panginoon laban dyan sa virus na yan? Iyan ang tunay na biyaya. Huwag yan sak, huwag yung relief, huwag yung ayuda. Although yan ay kailangan natin, pero hindi yan ang basihan. Dapat sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa ayuda. Ang ayuda darating. Ang ayuda, ang sak darating, biglang darating yan. Pero dapat sa Diyos natin ipagkatiwala ang lahat. Hindi po ba? Amen. Amen po ba? Alam ko, namimiss na natin ang gathering na sama-sama tayo, pero talagang respeto natin ang batas dahil para rin naman sa atin to. Pero alam ko na lahat ay may mga plano na, nakahanda na at gustong gawin. Pero tandaan natin, sa Diyos lang tayo dapat magtiwala. Sa Diyos lang tayo magtiwala at wala nang iba pa. Wala nang iba pa tayong dapat pagtiwalaan kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Ayun nga, sabi nga niya sa verse, sabi niya, ayon sa meditation ko, alam mo, napakaliwanag ng sinasabi ni Isaiah sa totoo talaga. Ito ay yung nangyayari sa kaganapan natin ngayon. Sabi nga, sa verse 2, basahin ko sa iyo, verse 2 and 3, na sinabi niya, alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Parurusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila'y mga tao rin, karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malalakas na bansa, pati ang mga tinutulungan nito. Sila'y pare-parehong mawawasak. Maliwanag, di ba? Kagaya ng sinasabi ko kanina na dapat talaga sa Diyos lang tayo magtiwala. Dahil alam ng Diyos ang lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang nakakabatid ng mga nangyayari sa atin. Dahil nag-iisa lang ang Diyos. Wala nang iba. Kagaya ng sinabi ko kanina, huwag tayong dumipende. Diba? Sabi dito, hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Ibig sabihin, kagaya sabi ko kanina, hindi Diyos ang government natin. Yung mga DSWD, hindi yan ang Diyos. Ginagamit lang sila ng Diyos para mamahagi. Binibigyan sila ng wisdom. Kagaya ng ating presidente, sila ang leader natin. Ipanalangin natin ang mga leader natin. Ang ating Pangulong Presidente, nabigyan siya ng wisdom. Pero hindi siya ang Diyos. Dahil sabi nga, di ba? Hindi, tao rin sila. Ang karamihan nila ay mga hayop din. Mga tao. Mga kabayo rin. At hindi espiritu. Ang Panginoon, siya ang nagliligtas sa atin. Siya ang banal na espiritu. Siya ang may tunay na banal na espiritu. Hindi po ba? At dahil ang mga tao, kagaya niya, sabi ko, i-relate natin sa mangyayari ngayon na sinabi niya sa verse 3 na hindi
Diyos ang mga Efeso. Hindi Diyos ang ating government. Hindi Diyos ang ating presidente. Siya ay ginagamit ng Diyos para pangunahan tayo. Maliwanag. Kaya dapat po natin na huwag tayong magdepende sa kanila. Magdepende tayo sa Panginoon. Ipanalangin, bagkus tayo, ipanalangin natin sila na patuloy nilang magampanan ang mga bagay na nararapat. Dahil sila'y itinayong leader, itinayo silang pangunahan ang bansang ito, pero hindi sila ang Diyos. Dahil sila'y tao rin katulad natin. Kung may sasakyan tayo, sabi nga dito, kabayo ng araw, kung may sasakyan sila, marunong, may sasakyan rin tayo. Kung ano sinasakyan sila, kaya rin natin sakyan. Ibig sabihin, sinasabi nila, sabi nga sa ang sasakyan rin, sabi niya, tao rin, sila'y mga tao rin, kabayo rin, ang kanilang kabayo at hindi espiritu. Ang Panginoon ay kumikilos. Di po ba? Ay makapangyarihan sa lahat na kaya niyang gawin ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Siya lang ang nag-iisang Diyos. Siya lang, Diyos lang tayo magtiwala. Alam niya ang lahat, nag-iisa lang siya. Ibig sabihin, tao lang tayo. Yun sasabi, yun ang gusto nang i-remind sa atin. Yung government, tao lang din, katulad natin. Kaya hindi sila dapat natin, although dapat natin sila ipag-pray na patuloy nilang magampanan ng tama ang pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng ng relief. Pero hindi po sila ang Diyos na dapat natin patikusin. Hindi dapat ang Diyos na dapat samahin. Amen po ba? Ayan. Kaya dapat sa Diyos lang tayo magtiwala. Ito na ang panahon ng pagsisisi kasi nga sabi niya sa verse 2, di ba? Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Siya nakakaalam. Alam niya lahat niyan. Di po ba? Sabi niya, alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinasabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masasama at ang mga tumutulong sa kanila. Maliwanag. Di po ba? Batid ng Diyos, lahat ng nangyayari dito sa ating paghihirap ay alam ng Diyos. Siya ang may gawa. Diba? Ginagawa lang niya ito, pinaparusahan. Diba sabi niya, paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Ibig sabihin, ito na yun, mga gumagawa at ang nagkakaisa sa maling pamamaraan at sa kasamaan na nagkakaisa sila sa kasamaan, parurusahan nila. At ito na, siguro hindi ko rin alam, pero sa marahil ito na ang ginagamit ng Panginoon itong salot na ito upang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan na sinasabi niya. Ito na po yun. Panahon na para magsisi. Panahon na para tumawag sa Kanya. Panahon na para lumapit sa ating Panginoon. Huwag na tayong magmalaki. Huwag na tayong dumepende sa mga relief na yan. Sa Panginoon tayo dumepende. Huwag tayong dumepende sa ayuda. Sa Diyos tayo manalangin at lumapit. Panahon na para isuko ang ating sarili. Itong ginangyayari na ito, itong COVID na ito, itong virus na ito, magaganap ito dahil ito yung nakasulat. Ito ang paraan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 2, nagpapadala siya ng mga salot. Di ba? Alam niya ang kanyang ginagawa, nagpapadala siya ng mga salot. At gagawin niya ang kanyang sinasabi. Di ba? Ibig sabihin mangyayari at mangyayari talaga. At gagawin niya ang kanyang sinabi. Ibig sabihin, past tense, sinabi na niya to at gagawin niya. Para, sabi niya, parurusahan niya ang gumagawa ng masama at ang tumutulong sa kanila. Ito na po talaga. Kaya panahon na para magsisi. Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Tandaan po natin. Panahon na para tanggapin. Huwag na tayong magmataas ng pride. Huwag na tayo magsisi na kung sino-sino. Ang sisihin natin ay ating sarili. Kung bakit natin nararanasan ito. Iyan po ang gustong iparating sa atin ni Isaias. Sabi nga, hindi Diyos yan, Espiritu. Pag pumilos si Yahweh, ito na yan. Pag pumilos si Yahweh, babagsak ang malalakas na bansa, pati ang mga tinutulungan nito, sila'y pare-parehong mawawasak. Amen. Maliwanag, ito ay nangyayari sa buong mundo.
Nakita niyo na ba ang pinakamalalakas na bansa at ang mga pinakamatatatag na bansa? US, Italy, talagang mayayaman. Mga London, mga iba-ibang bansa na malalakas. Lahat ng mga bansa dumaranas ngayon na higit pa sa ating nararanasan. Masasabi pa rin na tayo ay mapalad pa rin dahil sa ibang bansa. Sabi na, di ba? Walang imposible talaga sa Panginoon. Dahil sabi ni Yahweh, pagkilos ni Yahweh, sabi to, ha? Pakinggan niyo, babagsak ang malalakas na bansa. Pati ang mga tinutulungan nito, sila'y pare-parehong mawawasak. Ito na po yan. Dahil sa salot na pinadala ng ating Panginoon, lahat ng bansa ay dumaranas. Anong nangyayari sa kanila? Nagagamit ba nila ang kanilang mga mortar? Nagagamit ba nila ang kanilang mga missile para labanan ang virus na ito? Nagagamit ba nila ang malalakas na armas? Nagagamit ba nila ang lahat ng kanilang sandata para pagkain at labanan ang virus na ito? Hindi nila magamit. Maging sa ating bansa, mga pulis, may mga baril. Hindi nila makikita ang kalaban. Hindi nila alam kung sino ang bakit. Ganyan kumilos ang Panginoon. Ganyan kumilos ang ating Panginoon. Ganyan siya magparanas sa atin ng pagsubok na akala natin na ito isa ng katapusan. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Lahat ng ito ay hindi lang tayo ang kakaranas. Sa Kanya lang natin ipagkatiwala. Kaya panahon na talaga para tayo ay magsisi. Panahon na para tayo lumapit sa Kanya. Napakaliwanag na sinasabi. Walang imposible sa Kanya. Ang mayayaman ngayon, hindi nila mapapakinabangan na ang kanilang kayamanan. Pag dumating ang panahon, ito ay maluwag pa. Pero pag dumating na talaga ang dikdikan ng panahon, wala ka magagamit. Ang mga bansa na malalakas ngayon, hindi nila magamit ang kanilang mga armas. Kaya maniwala na tayo sa ating Panginoon, sa ating nararanasan. Ito na ang pagsubok. Ito na ang ating panahon na. Ito na ang sinasabi na sa atin na tayo ay lumapit na sa Kanya. Huwag na tayo hindi sa ayun. Di ba? Ito po yung maliwanag na sinasabi dahil sa isang propeta na siya ang pinagkakatiwala at binibigyan ng salita at binibigyan ng instruction ng ating Panginoon para sabihin ang lahat. Amen po. Kaya nga, ito sa verse 4, okay, sa verse 4, sabi, ito ang sinabi sa akin ni Yahweh, walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion. Kung paanong ang leon ay hindi mapipigil sa paglapan nito sa kanyang biktima kahit pa magsisigaw ang mga pastol, kaya't sa pagdating ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang makakapigil upang ipagtanggol ang Zion at ang mga burol nito, tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang inakay. Gayon, iingatan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at iligtas. Hindi niya ito pababayaan. Napakasarap na sinabi. Ito ang pinakamagandang sinasabi. Sa kabila ng pagsubok na ating naranasan at kumilos, pag kumilos ang Panginoon, walang makakapigil sa Kanya. Dahil iniingatan ko tayo. Sabi nga, tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang mga ay babalutin tayo ng kanyang pakpak para proteksyonan laban sa salot, sa lahat ng mararanasan natin ng pagsubok. Ganyan ang Panginoon. Paano? Kaya dapat tayo magtiwala. Dahil ipagtatanggol tayo ng Diyos. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon sa lahat ng ating naranasan kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Sa Diyos lang, wala nang iba. Dahil ang gaganda ng Kanya sinasabi, walang makakapigil, walang makakapigil. Di ba? Walang makakapigil. Tulad na sabi niya sa Kanya, di ba? Walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion. Ito ay Kanya talaga sinasabi dahil mahal niya tayo.
kahit na yung mga leon, yan na yung virus na yan, yan ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Pag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo ay kanyang ililigtas. Tayo ay kanyang aalagaan, poprotektahan, tulad ng pag-aalaga ng isang ibon sa kanyang inakay. Gayon din si Yahweh. Ililigtas niya ang Jerusalem. At gayon din ang ginagawa niya sa atin ngayon. At ang gagawin niya sa atin ngayon, ililigtas niya tayo sa lahat ng ating naranasan na pagsubok. Basta sa Diyos lang tayo magtiwala. Sa Diyos lang at sa Kanya lang. Wala nang iba. Sa Kanya lang po. Kaya alam ko ang iba ay may mga pinaplano, iniisip, pero sana wag natin kaligtaan ang ating Panginoon na siya lang ang dapat natin pagtiwalaan. Dahil siya lang ay nag-iisang Diyos. Siya ang, sabi niya, siya ang nagbibigay ng salot. Binibigyan niya tayo ng pagsubok para maging matatag at hindi parang batigas. Sa Kanya lang tayo dapat nakadepende. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ulitin ko, huwag sa relief, huwag sa ayuda, sa Panginoon. At dapat tayong magpasalamat dahil sa ngayon, sa araw-araw, ligtas tayo ang ating pamilya laban sa virus na ito. Yun ang ating pasalamatan at huwag na tayong maghangad pa ng iba pa. Dahil sa Diyos lang. Dahil ang Diyos na ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Ililigtas siya tayo. Iyon ang tanda natin. Ililigtas tayo ng ating. Kaya salamat po sa salita, sa share ko, sa meditation ko, sa salita na ipinagkaloob ng ating Panginoon para ipaalam. Gusto lang niyang ipaalam sa atin na sa Kanya lang tayo magtiwala. Sabi, pinalam niya ang salita ng Isaias. Ang aklat ng Isaias na ipinapaalala lang sa atin na sa Kanya lang tayo magtiwala. Siya lang ang nag-iisang Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Amen po. Amen. Kaya sana patuloy tayo magbasa, magbulay-bulay ng kanyang salita upang lumakas ang ating pananampalataya at hindi tayo maapektuhan ng nangyayari sa ito. Amen po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo maiksi lang ang aking sinabi. Pero alam ko na Panginoon ang nagbigay ng mensahe ito para iparating din sa inyo. Maraming salamat po. Alam ko po na lahat ay mga miss na lumabas. Panalangin po natin na magkaroon na ng gamot o vaccine para tayo ay malaya na makapagtrabaho. Marami na ang gumaling. Kasi nga sabi nga ng ating Pangulo, hindi na matatapos ito. At ang virus ay nandyan na. Ang ipanalangin natin ay ang vaccine, ang gamot para maproteksyon na natin ang sarili para sa COVID na ito nang magawa natin ang nararapat. Patuloy tayong ipanalangin din natin yung mga tao na dalubhasa, yung mga sa medisina para makahanap na ng gamot para sa virus na ito. Alam ko po namimiss na ng bawat isa ang ating gathering, ang pagpupuri, pagsamba. Darating po, malapit na nararamdaman ko. Although, minsan tayo ay nakakatakot talaga kung manonood tayo ng balita dahil palubo na yung dumaraming positive dahil sa COVID ito. Pero marami pong gumagamot. Alam niyo po ba, kailangan natin panalangin na ang mga frontliner din natin, mas talagang mga doktor, mga nurse para na gumagawa ng paraan para sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng nakakarami. Katulad din po ito nang nabasa ko sa aklat ng panahon ni Moises na nagpadala rin ang Panginoon natin ng salot na alala ko sa kanyang salita na sinasabi niya nagpadala sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, nagpadala siya ng salot. Ito yung mga makakamandag na ahas na bawat matuklaw nito ay namamatay. Nabasa po ba niyo na lahat ng matuklaw ng mga ahas na yun ay namamatay, pero nanalangin sa Panginoon,
kay Yahweh si Moises para humingi ng tulong, para lumapit ang mga tao kay Moises para ipanalangin na bigyan sila ng gamot o bigyan sila ng kasagutan na huwag silang mamatay. Pero anong sagot ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig niya pa rin, sabi niya kay Moises, gumawa ka ng ahas na tanso, itaas mo ito, at sino mang tumingala at matuklaw ng ahas na ito at tumingala sa ahas na tanso ay gagaling at hindi na mamamatay. Ibig sabihin nga, sabi ang pagkaunawa ko rin po doon, lumapit na mga tao sa oras ng marami nang namamatay, talagang lumapit na sila. Di po ba? Talagang nanalangin na sila na inamin nila sila yung nagkasala. Yun lang, acceptance lang naman eh. Ganun ang ginawa ng Israelita. Nagkaroon ng acceptance. Tinanggap nila ang kanilang pagkakasala at nanalangin sila. At ipinanalangin naman sila ni Moises. At nang nanalangin si Moises, nadinig naman ang kanilang panalangin at ito ang sasagutan, ang gamot sa lahat ng taong lalapit at titingala dito na natuklaw ng ahas ay hindi na mamamatay. Ganun ang nangyayari sa atin. Kailangan na natin lumapit ngayon. Kailangan natin acceptance. Tanggapin na natin ang Panginoon at madidinig niya tayo. Bibigyan tayo ng vaccine para hindi tayo, para maging protection natin sa COVID-19. Maraming salamat po. Sana po talaga ay patuloy tayong magpalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa salita na binigay mo sa amin. Nawa po, Panginoon, ito'y maging gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay sa kabila ng pagsubok na aming nararanasan. Panginoon, salamat sa mga salita mo na patuloy mo kami proteksyonan laban sa mga, salamat sa virus na at salot na aming nararanasan ngayon. Panginoon, alam ko po na kami ay iyong ililigtas. Alam ko po na kami ay iyong proteksyonan dahil dapat ikaw lang ang Diyos na dapat namin pakitiwalaan. Sasabi mo na talaga, lumapit lang kami. Acceptance, Panginoon, tanggapin ka namin, Panginoon. Yun ang way para makamit namin ang kaligtasan katulad ng ginawa, Panginoon, ng mga Israel na sila'y mamatay sa kamandag ng ahas, Panginoon. Binigyan mo sila ng gamot, binigyan mo sila ng galingan sa pamamagitan ng ahas na tanso. At ngayon po, humihiling ka mo, Panginoon, ng vaccine. Pero gamitin mo, Panginoon, ang aming mga dalubhasa, mga doktor, mga scientist, Panginoon, na maka-discover na ng gamot para dito na sa ganun. Malaya kami na makakilos, Panginoon. Malaya ang lahat na makapagtrabaho at magawa ang madapat. Unang-una ang magpuri sa iyo at magpasalamat. Ama, salamat po sa salita mo sa araw-araw na aming nakaranasan, sa biyaya na aming natatanggap. Patuloy mo kami pagpalain ng biyaya sa araw-araw ng ganun, Panginoon. Na sa ganun po ay makatulong din po kami sa mga nalaanan. Ama, maraming salamat po. Patuloy na proteksyon mo sa bansang Pilipinas, sa Pangulo namin, sa mga patuloy mo sa bigyan ng karunungan po, Ama, sa pagdidesisyon at pagpaplano, Panginoon, para sa bansang ito. At sa lahat ng bansa, Panginoon, na dumaranas ng mas matindi pang pagsubok, Ama, proteksyonan mo sila. Bigyan mo sila ng mabubuting leader. Bigyan mo ng karunungan ng leader na itinalaga mo para sa bansa ito. Sa ganun, Panginoon, ang bawat isa ay magtamasa ng kaligtasan, Panginoon. Higit sa lahat, magkaroon ng acceptance, magkaroon ng pagtanggap, Panginoon, at pagsisisi. Dahil yun po ang susip ng kaligtasan. Maraming salamat po sa bawat araw, Panginoon, na pinagkakaroon mo sa amin. Patuloy po ako na ang kayong pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan, Panginoon. Mula sa matamis na pangalan ni Jesus, yan po ang samot na langin, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalaan, magandang pagpapalan din po sa akin. God bless. God bless.